could he recognize me? I wasn't the same. I knew I should pay if I knew the price for justice and law demanding my life. Your flesh of his flesh and bone of his bone. Beautiful, that's how mercy saw me. Amen. Praise God. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po. Ating beloved Sister Leah Almida Malyari. Sa papuring awiting Mercy Show Me. Amen. Praise God. At tayo po mga minamahal, dadako na sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved ordained preacher, Louie Angeles. Pagpatuloy mga minamahal, tayo po muna ay minsanan pang manalangin o po mapagpala ang banal Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Maraming pong salamat sa paglagis mo sa bawat bahagi ng iyong banal programa na natapos na tayo po kami sa pag-aaral na iyong banal salita. Bagong lahat, kami po ay nagpakumbaba, lalo balingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kahabagan po kami patawarin. Lubos at labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Ikaw po maglagay ng kataga dapat bigkasin sa ganang aking wala kong magagawa. Ikaw aking naasahan, buksang pangunaw at kisipan ng bawat na piginig at patuloy mo kaming samahan ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. We bind the power of darkness, unbelief and doubts, cast out right now in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang natigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasasalamat, pagwalhatid, pagdakila, aking pong pinabot sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati ng isang magandang gabi sa ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God, gayon din po sa kanyang mamahal sa buhay, at sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas at Mindanao, labas ng bansa sa Amalugad Dako, maging sa bawat ngayon lamang nagbukas na mga radio set. Kayo po'y nakikinig sa programa ng Jesus Burger Hour, pinangunahan po ng ating beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God, assisted by our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and the beloved children. Good evening and happy listening po sa inyong lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating pong tatalakay sa gabi ito, pamagitan po natin filthy rag. Sa Tagalog, maruming basahan o basahang marumi. Ang ating pong teksto, dito po tayo sa Isaiah 64, ang talata po ay 6. From the book of Isaiah, chapter 64, 64, verse 6. verse 6, verse 4 of But we are all as unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Amen. Amen. Isaiah Kapitulo 64, versikulo 6. Sapagat kaming lahat ay maging maruming parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Amen. Ihahanda po natin ang ating supporting verse, Isaiah 57, ang talata po ay 12. Sabi dito sa ating nabasa, mga minamahal, ang ating daw katwiran, our righteousness before the sight of God is just like a filthy rags. Ito daw po ay kagaya lamang ng basahang marumi, sapagkat tayo daw ay nalalangtang gaya ng dahon at tinatangay lamang ng kasamaan na parang hangin. Amen? Ito po ang katwiran ng tao sa harap ng Diyos, mga minamahal. Sinabi ng banal na kasulatan na ito ay gaya lamang ng isang maruming basahan, sapagkat ang katwiran ng tao ay paglayo, mga minamahal, sa katwiran ng Diyos. Amen? Kung napakinggan nyo yung ating patutuo kanina, mga minamahal, na tunay na nakakabless at pinasasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming tao, ayaw nila maglingkod sa Diyos. Busy sila sa maraming bagay. Inuuna nila yung kanilang pangailangan. Pero ating beloved brother Arthur, mga minamahal, iniwanan niya yung material. Right. Sipin nyo ang kanyang ginawa, nagpagamit siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating mga Bible study, mga minamahal. Dahil ang ino-offer sa kanya sa ibang bansa ay 1-2. Sa iba yon, mga minamahal, talagang tatanggapin na sa hirap ng buhay ngayon. Amen? Pero ang gusto niya ay 1,800 real. Amen? Nagpagamit siya sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Humawak siya sa katwiran ng Diyos na kung uunahin mo ang kaharian ng Diyos, idadagdag niya sa iyo ang lahat ng bagay. Inuna niya ang katwiran at kaharian ng Diyos, mga minamahal ko. Amen? After a month, tumawag, mga minamahal, yung kumpanyang kanyang pinag-applyan at yung kanyang employee doon sa Riyadh, mga minamahal. Ang kanyang employer sa Riyadh ay pumayag na ibigay yung demand na gusto niya na 1,800 real ang kanyang sweldo, at ang himala ng ating malaperon, binigay na yung kanyang gustong sweldo, dinagdagan pa, mga minamahal. Amen? Kaya nga kung ang tao ay mananangal lamang sa kanyang sariling katwiran, mga minamahal, walang mangyayari. Bakit? Dahil ang katwiran ng tao ay maruming basahan lamang sa harap ng Diyos. Isang marumi na kagaya ng maruming basahan, at sabi at gaya ng nalalantang dahon na ito ay tinatangay ng hangin,
mga minamahal, sapagkat ito'y kasamaan lamang. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, ito ay hindi pakikinabangan. Amen? Basahin po natin. Isaiah 57, talatang 12. From the book of Isaiah chapter 57 verse 12. I will declare thy righteousness and thy works, for they shall not profit thee. Amen. Amen. Isayas, Kabanatang 57, talatang 12. Aking ipahayag ang iyong katwiran at tungkol sa iyong mga gawa, ang mga yaong hindi makikinabang sa iyo. Amen. Tingnan niyo po mga minamahal, the Lord will declare that thy righteousness and thy works, sabi ng ating nabasa, for they shall not profit thee. Hindi mo pakikinabangan, mga minamahal ko, kung nandyan ka sa iyong sariling katwiran, dahil Diyos mismo ang magpapahayag na ang iyong katwiran, dahil nga maruming basahan lamang sa harap ng Diyos, hindi mo yan pakikinabangan. Bakit hindi pakikinabangan, mga minamahal? Roma Kabanatang 10, talatang 2, ang talatay 2 hanggang 3. Bakit hindi pakikinabangan ng tao ang kanyang sariling katwiran na ito'y isang maruming basahan sa harap ng Diyos? Dahil banal na kasulatan ang nagsasabi na hindi siya nagpapasakop sa katwiran ng Diyos, bagamat siya po ay naniniwalang may Diyos. O, ating pong basahin. Kindly, From the book of Romans chapter, Epistle of Paul to the Romans chapter 10 verses 2 and 3. Amen. For I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Amen. Amen. Mga taga-Roma, Kapitulo 10, versikulo 2 at 3. Sapagat sila'y pinatutuhanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, larapat hindi ayon sa pagkakakilala. Sapagat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Amen. Ihanda natin ang ikalawang Tesalonica, Kabanatang 2, talatang 12. Tingnan niyo po mga minamahal. Kaya pala sinasabing ang katwiran ng tao ay idiniklara ng Diyos na hindi niya pakikinabangan dahil sabi ng ating nabasa, hindi sila nagpasakop sa katwiran ng Diyos. Amen? Pero pinatutuhanan, mga minamahal, na sila may pagmamalasakit sa Diyos. Ibig sabihin, ang mga taong ito ay naniniwala rin namang may Diyos. Oy. Mga minamahal. Amen? Hindi naman natin sasabihin sila'y ateista. Kasi ang tao kapag isinilang, nasa relihiyong kagad yan, mga minamahal, unless na sila po ay makomberte sa tinatawag na atheist belief, mga minamahal. Hindi ba? Kaya nga ang sabi, sila'y pinatutuhanan na may pagmamalasakit sa Diyos. Ang pagkakaiba lang hindi ayon sa pagkakilala. Bakit hindi ayon sa pagkakilala? Sapagkat hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos. Tingnan nyo ha. Sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yun pala ang dahilan kung bakit sinasabi na ang katwiran ng tao ay idiniklara ng Diyos na hindi niya pakikinabangan. Amen? Bakit? Dahil ito ngay maruming basahan lamang sa harap ng Diyos dahil sa hindi niya pagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Amen? Kaya nga dito sa ikalawang Tesalonica, Kabanatang 2, ang talata po ay 12, ito po ay nagpapatunay lamang na sila'y hindi nagsisampalataya sa katotohanan. Tingnan niyo mga minamahal, kaya makikilala mong tao siya ba'y sumasampalataya sa katotohanan? Kung siya'y sumasampalataya sa katotohanan, ang kanyang katwiran ay nagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Hindi siya maruming basahan sa harap ng Diyos, mga minamahal. Pero kapag ang tao ay hindi nagpapasakop sa katwiran ng Diyos, ito'y patunay lamang na siya'y hindi sumasampalataya sa katotohanan. So, kindly po, beloved Brother Ril. 2 Thessalonians chapter 2 verse 12. That they all might be dumb who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Amen. Amen. Ikalawang mga taga-Tesalonica, Kabanatang 2, talatang 12, upang manghatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Amen. Maliwanag po yan, mga minamahal. Kasi ang tao, mahirap mo siyang ma-recognize Kaya nga ang daming naliligaw, mga minamahal Minsan, yung ibang tao pa nga, tumitingin sa dami, mga minamahal. Yung bang mas. Ito, ang dami nito Ang bihira, dito na tayo. Ito nasa katotohanan. Ganyan minsan mga minamahal
Hindi mo ngayon madistinguish, saan ba ako? Kaya ang tao nalilito, mga minamahal eh. Tignan mo, marami, mga minamahal. Tignan mo sila, ano ba ang kanilang katwiran? Ang kanilang katwiran ay nagpasakop sa katwiran ng Diyos? O ang kanilang katwiran ay maruming basahan lamang sa harap ng Diyos? Sabi ng ating nabasa dito, mga minamahal, sila ay hindi nagsisampalataya sa katotohanan. Isa ito mga minamahal sa paraan para makita natin kung sila'y nasa katotohanan o wala, na ang kanilang katwiran ay maruming basahan sa Diyos o sila ay nagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Ang una, ang sabi rito mga minamahal, sila ay hindi nagsisampalataya sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan dapat nila sampalatayanan? Ano bang sinasabi ng banal na kasulatan? Si Kristo ay Diyos. Maliwanag yan mga minamahal. Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, bumalik sa kanyang dating kinalalagyan bilang Diyos Ama. Pero siya'y Diyos. Kung mangaral yan, si Kristo'y tao lamang, at pagkatapos tignan mo ang pamumuhay, mga minamahal, na ang kanilang katwiran ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Yan po ang tinatawag ng banal na kasulatan, mga minamahal, sila'y hinatulan na hindi sumasampalataya sa katotohanan. Simple lang Pangalawa, mga minamahal, sa Tito, Kabanatang 1, Talatang 16, malalaman mo rin na sila'y mga tao o mga Kristiyano na ang katwiran ay maruming basahan sa harap ng Diyos. Ang sabi, sila po ay nagpanggap lamang na kakilala nila ang Diyos, pero makikilala mo rin sila na hindi sa Diyos. Right. Bakit? Dahil itinakwil sila sa bawat gawang mabuti. Ating basahin. Titus chapter 1 verse 16. They profess that they know God, but Amen. in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Amen. Amen. Dito po sa Tito, Kapitulo 1, versikulo 16, sila na nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa, palibas sa mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Amen. Nakita mo mga minamahal, makipagdebate. Pag natalo mo sa debate, mga minamahal, hindi kaya debate, sa karate, talo ka. Hindi ba? Hindi ka tinalo sa debate, sa barilan, talo ka. Iyon ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya po natin itinatalakay ito dahil ang ating makababayan kawawa. Right. Mga minamahal. Amen? Minsan tumitingin sila sa dami, sa pagkasikat. Hindi nila tinitignan yung katotohanan at yung katwiran. Amen? Kaya nga, binivisualize natin, ano ba yung katwiran ng Diyos? Ang katwiran ng Diyos, mga minamahal, o yung taong nasa katwiran ng Diyos, nagpapasakop sa katwiran ng Diyos. Pero kapag ang tao, ang kanyang katwiran, ay hindi nagpasakop sa katwiran ng Diyos, ang kanyang katwiran, maruming basahan lamang sa harap ng Diyos. Right. At, sabi ng ating nabasa, may dalawang bagay na silang pagkakilanlan. Una, hindi sila nagsisampalataya sa katotohanan. Pangalawa, ang sabi, nagpapanggap lamang sila na nakikilala nila ang Diyos, pero sila'y itinakwil, sabi, sa bawat gawang mabuti, at sila'y malulupit at mga maswayin. Tingnan nyo mga minamahal. Ngayon ang tanong, sa ating sarili, parang ating katwiran ay maging nagpapasakop, o para tayo ay magkaroon ng katwiran, nagpapasakop sa katwiran ng Diyos, at hindi maging maruming basahan ng ating katwiran sa harap ng Diyos, ano ba ang dapat natin gawin? Mga minamahal, ikaw na nakikinig ngayon. Diba? Kasi minsan itong Tito 1:16 bagay ito sa atin Right. Kasi marami naman taong tumatawag sa Diyos. Kagaya ng sinabi ko kanina, unless na ikaw ay nakumberte, mga minamahal, sa mga ateista, naniwalang walang Diyos. Ang tao kasi, pag isinilang lang sa relihiyon niya, may Diyos na kagad yan. Right. Kahit hindi niya kilala kung sino ang Diyos. Kaya maraming napapabilang dito. Mga nagtatanggap, mga minamahal na nakikilala nila ang Diyos, pero itinakwil sila sa mabuting gawa at hindi sila nagsisampalataya sa katotohanan. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, to make sure na iyong katwiran ay hindi maruming basahan sa harap ng Diyos, meron ka man dapat gawin sa gabi ito? Meron. Sa Amos, kanyang beloved brother rin, sa Amos Kabanatang 5, talatang 14 hanggang 15. Ito po, mga minamahal, ang mabuting bagay na dapat nating gawin parang ating katwiran ay hindi maging maruming basahan sa harap ng Diyos. Amos, Kabanatang 5, talatang 14 hanggang 15. From the book of Amos chapter 5, 5 verse 14, verse 14 up to verse 15. up to 15.
Seek good and not evil, Amen. that ye may live, and so the Lord, the God of hosts, shall be with you as ye have spoken. Hate the evil and love the good, and establish the judgment in the gate. It may be that the Lord God of hosts will be gracious unto the remnant of Joseph. Amen. Amen. Dito po sa Amos, Kabanatang 5, talatang 14 at 15. Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan, Amen. upang kayong mga buhay at sa gayoy ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo ay sa inyo, gaya na inyong sinasabi. Inyong kapuutan ng masama at ibigin ang mabuti, at kayo'y mga tatag ng kahatulan sa pintuang bayan. Marahil ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging mapagbiyaya sa nalalabi sa Jose. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ihahanda natin ang Hosea, Kabanatang 6, ang talata po ay 1. Amen? Itong ating nabasa ay first step para ang ating katwiran ay hindi maging maruming basahan sa harap ng Diyos, kundi magpasakop sa katwiran ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, ano daw ang dapat natin gawin? Magsihanap kayo ng kabutihan, huwag ang kasamaan. Di ba ang tao ngayon baligtad? Anong hinahanap? Kasamaan. Ang sabi, magsihanap kayo ng kabutihan, huwag ang kasamaan. Amen? Sabi, upang kayo'y mga buhay. Gusto mo bang mabuhay? O di magsihanap kayo ng kabutihan at huwag ang kasamaan. Mabubuhay ka. Sabi, at sa gayon, ang Panginoong Diyos na mahukbo ay sa iyo. Tingnan mo ha. 15, iyong kaputan ang masama at ibigin ang mabuti. Parang pareho, mga minamahal, pero iba lang ang words, but the meaning is the same. Amen. Magsihanap kayo ng kabutihan, huwag ang kasamaan, inyong kaputan ang masama at ibigin ang mabuti. Oh, hindi ba? At kayo'y mga tatatag ng kahatulan. Oh, tingnan niyo mga minamahal, ang tao nga kasi, ang hinahanap nun, mga minamahal, o ang iniibig ay yung kasamaan, yung kapuutan. Kasamaan, hindi iniibig ang mabuti. Ang kanilang hinahanap ay ang kasamaan, hindi ang kabutihan. Kaya simple lang pala, magsihanap kayo ng kabutihan, huwag ang kasamaan, inyong kaputan ang masama at ibigin ang mabuti. Unang bagay pa lang yon, mga minamahal. Pangalawang bagay, paano natin magagawa ito? Kasi minsan sabi nga ni Apostol Pablo, ang gusto ko ay hindi ko nagagawa, ang ayaw ko yun ang aking nagagawa kasi kulang. Kung dito lang tayo, may supporting verse ito, mga minamahal. Hosea 6, talatang 1. Hosea chapter 4 verse 1. Come and 6. chapter 6 verse 1. Come and let us return unto the Lord. Amen. For he hath turned and he will heal us. He hath smitten and he will bind us up. Amen. Hosea Kapitulo 6, versikulo 1. Magsiparito kayo at tayo manumbalik sa Panginoon. Sabagat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. Siya nananakit at kanyang tatapalan tayo. Amen. Tingnan nyo mga minamahal. Amen. I-analyze natin. Paano natin nahanapin ang kabutihan at itatakwil natin ang kasamaan? Paano natin kapupuotan ng kasamaan at iibigin ng katwiran? Paano natin magagawa yan? Sabi ng ating nabasa, magsiparito kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon. Amen? Ang kinakailangan natin, mga minamahal, manumbalik sa Panginoon. Prerequisite ito, mga minamahal, para maganap na ibigin natin ang kabutihan, kaputan natin ang kasamaan, hanapin natin ang kabutihan, itakwil natin ang kasamaan, kinakailangan manumbalik ka sa Panginoon. Hanggat hindi natin nagagawang manumbalik sa Panginoon, meron tayong sariling Diyos, nang isilang tayo, o kaya yan ang ipinakilalang Diyos sa atin, mananatili ang katwiran mo ay filthy rags o maruming basahan sa harap ng Diyos. Pero, kung manumbalik ka sa Panginoon, magagawa mong ibigin ang mabuti at kaputan ng masama, sabi ng banal na kasulatan, ang katwiran mo ngayon ay magiging katwirang nagpapasakop sa katwiran ng Diyos. At may mabuting bagay kang matatanggap mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isaiah 38, ang talata po ay 17, ang ating huling talata. Mabuting bagay na matatanggap natin sa ating mahal na Hesus Kristo kapag ang ating katwiran ay nagpasakop na sa katwiran ng Diyos. Kindly. From the book of Isaiah chapter 38 verse 17. Behold, for peace I had great bitterness, but thou hast in love to my soul delivered it from the pit of corruption, for thou hast cast all my sins behind thy back. Amen. Amen.
Ito po sa Isayas, Kabanatang 38, Talatang 17. Narito sa aking ikapapayapa ay nagtamo ako ng malaking paghihirap. Ngunit ikaw, sa pag-ibig mo sa aking kaluluwa, ay iyong inililigtas sa hukay ng kabulukan, sapagkat iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa iyong likuran. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang mabuting bagay na ating matatanggap mula sa Diyos. Kapag nagawa natin ang ating katwiran ay magpasakop sa katwiran ng Diyos sa pamagitan ng ating paghanap ng kabutihan at pagtakwil sa kasamaan at manumbalik tayo sa Panginoon, sabi ng ating nabasa, ang ating kaluluwa ay ililigtas ng Diyos sa hukay ng kabulukan at kanyang itatapon ang ating mga kasalanan sa likuran. Ibig sabihin, kalilimutan niya ang ating kasalanan. Oy! Namin na mahal, may kasiguraduhan ba na ang ating kaluluwa ay may kaligtasan mula sa kabulukan? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, anong katwiran meron ka? Ikaw na nakikinig. Katwirang maruming basahan sa harap ng Diyos o katwirang nagpapasakop sa katwiran ng Diyos? Sa iyo bang araw-araw na pumumuhay, ano bang ginagawa mo? Hinahanap ang kabutihan at kinapuputan ng kasamaan o hinahanap ang kasamaan at kinapuputan ng kabutihan? Kaya dalawang bagay lamang. Nais mo ba ng pagliligtas ng Diyos para sa iyong kaluluwa? Ang iyong katwiran, ipasakop mo sa katwiran ng Diyos. Kaya habang ating napakinggan, papuring awiting ito, I'll give you Jesus. Tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating katwiran ay ipasakop natin sa katwiran ng Diyos. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Isus, marami pong salamat sa iyong banal na salita aking napakinggan sa gabing ito. Narito po ako isang makasalanan, labis na nagsisis. Mahal na Panginoon, alisin mo ang aking maruming katwiran, ang aking katwirang maruming basahin sa iyong harapan. Palitan mo ng iyong katwiran, Lord God. Kahabagan mo ako't patawarin. Iligtas mo ako sampu ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, I pray. Amen and amen. Ipatong niyo po yung kanang kamay sa inyong radio set, kaliwang kamay sa inyong maulo. As point of contact, kami manalagi sa inyo sa pangunang panalay ating beloved Honorable Evangelist Phil de Almeida, the end-time prophet of our loving God. Opo, mapagpala mang banal Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa panguna pong panalangin, aming beloved Honorable Evangelist and-time prophet, kahabagan mong aming tagapaginig, patawarin mo sila. Bigyan mo sila ng pagkakataon na alisin ang kanilang maruming katwiran sa iyong harapan, bagkos magpasakop sila sa iyong katwiran. Kahabagan mo sila at patawarin, malapan, iligtas mo sila sa pagkalmamahal sa buhay. Sa gabing ito, Lord God, abutin mo rin ang kanilang pangailangan sa himalang kaparaanan, sa pangalan ni Jesus, demons of incurable sickness and diseases, infirmities, cast out from them, complete healing and deliverance right now. In the name of Jesus, vices began, probably solved, poverty cast out from them. Bless us all, Lord God, in the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. This is